the simple thing lang na pagtingin sa salamin, parang bumaksak talaga yung confidence ko. Acne can be covered up by makeup, pero mafe-feel mo siya within yourself. Na every time you look at yourself in the mirror, mararamdaman mo siya kasi it is within you. Acne can really target your confidence po. Umiyak pa ako talaga at that time to kasi first time ko maranasan na as in wala nang space. Kahit yung acne ata, mahihiya nang tumubo sa face ko nun kasi wala na talaga siya. Yes, Doc. Tapos alam mo yung super small bumps lang na hindi mo siya makikita pero pag hinawakan mo siya, super rough niya. It's there. Nung nag-start ako with TMT, what I realized the most is that healing, may it be physical, mentally, or emotional, healing takes time. And it's definitely worth it. Hello everyone! Welcome to another episode of Clear Skin, Clear Confidence. Ako po si Doc Mike and today magda-dive in tayo sa napaka-inspiring story ng one of my patients who went through years of acne struggles hanggang sa natutunan niyang i-celebrate ang kanyang sarili muli. Dati kung parati siyang nagtatago, ngayon she's facing the world with a big smile. So let's hear her story and welcome Colleen! Hello, Colleen! Thank you so much po, Doc! Thank you so much, Colleen, sa sa time mo and pinaunlakan mo yung invitation namin. Yes po. Yeah. Thank you as well po for choosing me as one of your patient po for today, for this podcast. I'm very, very grateful po for this opportunity. Kumusta naman yung experience mo? Okay ba? Yes po. Very warm and very approachable po lahat. So una kinakabahan pa ako, Doc, pero nung medyo naka-warm up na ako, I'm just very happy po. Yes. So relax lang tayo kasi story mo to. Kasi ikaw yung nakakaalam, you're the master of your story. So yun ang uungkatin natin today. Yes, Doc. So yun. May mga questions lang ako para sa'yo, Colleen, kung if you don't mind ha. So we'll go on to the first question. Yes, okay? po. So Colleen, kwento mo naman sa akin kung kailan unang nagsimula yung skin problems mo at paano siya lumala. Actually po, I'm the type of girl na I really love putting makeup po so much. Gumawa pa ako dati ng mga YouTube content ko, ganyan, kasi aspiring influencer, ganyan. And then I started joining pageant back when I was in high school. But then after that one specific pageant po in school, parang papansin ko na may mga few bumps or tiny bumps po ako na tumutubo sa face. But then again, hindi ko siya agad inisip kasi at that time, parang hindi po ako tinutubuan talaga ng acne at all. Kung magkakaroon pa isa-isa lang, tas mawawala ulit. So parang binawaliwala ko siya, Doc. Then come by senior high school, na-notice ko na dumadami na siya. And doon ako medyo napapraning na parang hindi na ako clear skin. So parang gano'n na parang ano kaya itong mga tiny bumps na doon? Nag-start na po ako mag-try out ng mga skincares, ganyan. Doon po talaga nag-start to. Yun ba yung last mo na pageant nung or di ba sabi mo na notice mo na parang meron ng isa or kumukonting lumalabas. Pero after nung na-notice mo na, sumali ka pa din ba or did you continue joining pageants pa? After po nung napansin ko, sumali pa po ako ng isa pang pageant. Then after po, nandun na po talaga siya, like lumabas lahat. So after that, I stopped joining pageant until now na po. Hindi na po rin talaga. Sorry, nung first, yung second to the last pageant mo, sorry, okay lang ba if tanungin ko nung nag-place ka ba doon? Were you Opo, third runner-up po out of 28 contestant. Para po siyang buong District 4 po ng Bulacan, then different schools po. Ayun, yun po yung pageant po, yung second to the last. Then yung last pageant po is sa senior high school ko lang po na school. Nag-place ka naman din doon? First runner-up po. Wow. Buti naman at least hindi na lumaban ka ba rin, hindi na apektuhan yung confidence mo? Actually po, naapektuhan na po talaga that time. But then again, naisip ko na may makeup naman, malayo naman sila eh. Pero kapag tinanggal mo kasi yung makeup, Doc, dun mo talaga mapapansin lahat ng mga flaws mo, ng mga insecurities mo. So after nung pageant na yon, dun ko na na-realize na okay, may changes na talaga sa skin ko. Pero yung feeling mo, nung nandun ka sa stage, nung last pageant mo, nandun ka sa stage, parang did it bother you na may okay lang, may acne, may makeup naman, pero
the thought of nandun yung acne na nakatago siya, like, did that bother you at some point? Like, parang biglang nag-snap yung one moment doon sa pageant mo na parang biglang I don't know how to say it, biglang nag-crack yung confidence mo a bit, nang parang ganon. Can you describe that moment? Actually, and then how you picked yourself up from that? Yes, actually, dun po talaga parang siguro downfall nung confidence ko. Kasi, yes, acne can be covered up by makeup, pero mafe-feel mo siya within yourself. Na every time you look at yourself in the mirror nang walang makeup or even without makeup, mararamdaman mo siya kasi it is within you. Yung outside, yung panlabas, yes, makikita mo. Pero acne can really target your confidence po. So that time, when I was in senior high school, dun ko po talaga parang bumaba na yung self-esteem ko, na parang dati very active ako sa mga curricular activities, ganyan. Then medyo nalalesen na siya kasi even the makeup, hindi na siya talaga natatakpan, Dok. So, yun po talaga. Kasi nag-worsen na siya. Yes po, super na talaga. So I suppose like, actually nakita kita kanina, Colleen, like wow, sabi ko ang ganda ni Colleen, very like Filipina beauty. Ay. So I suppose may mga plans ka in the future to join like pageants also. Sana, Doc, di ba? Ay, susuportahan ka namin. Ay, thank you po. Ayan. Alright, so sa second question tayo, Colleen, okay? So ano-ano ba yung mga trinay mo para ayusin yung skin mo and bakit sa tingin mo hindi nag-work long term yung mga trinay mo for your skin? Super dami, Doc. Naalala ko pa, isa ako sa mga avid fan ko nung mga rejuvenating set talaga. Yes, sabi ko, tatry ko to kasi nag-work to sa friend ko eh. Then hindi ko na namamalaya na yung skin barrier ko pala, yung akala ko clear skin, nasusunog na pala yung face ko, Doc. Na parang na-addict na ako i-try na, ay ganito may bagong product, ita-try ko to, baka this time mag-work na. Then also tried different skincare na sinasal ng mga influencers sa different platforms. Kasi sabi nila, non-comedogenic. Parang ganun siya for comedones. But then, hindi pa rin siya nag-work. So, I've tried so many products, Doc. Hindi ko na rin actually mabilang. And nagsabi ko, mag-i-invest ako sa gantong skincare. Baka this time, mag-work na. But hindi pa din talaga. May sinabi ka kasi about your skin barrier. Yes. Like, a lot of people kasi like throw around the term na skin barrier. So gusto lang natin maintindihan nila. Yung skin barrier, guys, no, yung skin barrier ng isang tao, yun po yung pinaka-protective layer ng ating balat. So pag nasira po yung skin barrier natin, nagkakaroon po ng irritation, may redness, pangangati, minsan nagkakaroon ng rash. Tapos pag nagtatry tayo ng mga skincare, ng mga actives, nagkakaroon tayo ng irritation. Nangyari din ba sa'yo yun? That's why you said na parang nasira yung skin barrier. Yes po. Most especially nung sa rejuvenating set. Kasi nagbabalat siya, Doc. And then, yung sinasabi nila na mamumula lang siya in the first few days, mahapdi lang siya in the first few weeks. But then again, nasisira na pala yung skin mo. Parang nagbabalat siya. Hindi na siya nakarecover. Yes po, hindi na po talaga siya nakarecover. Then, dun siya lalo lumala. Nagkakaroon na ako ng mga scars, ng mga marks. Then, pag nagtagal, hindi na siya nag-work. Parang hindi na siya hiyang. Parang ganun, Doc. Oh. So, parang nung lumalala na siya, nagkaroon ka ng redness from the things na ginamit mo, parang mas lumala yung acne mo. Yes. Well, it could be from the inflammation or parang nagkakaroon na ng mga nagtitrigger na mga chemicals sa ilalim ng balat natin. Siguro dahil sa irritation, dahil nga yung protective layer o yung nagpoprotekta sa skin natin ay medyo na-compromise na, no? So, may nasabi ka rin na term kanina about comedogenic. Yes. No? So, maraming pasyente na na-attract sa term na non-comedogenic. Kahit ako nung may acne ako dati. Clarify lang natin sa mga hindi alam pa yung non-comedogenic. So, yung sa skincare kasi po, ang ibig sabihin po ng non-comedogenic, alam yan ng mga oily and acne-prone skin types kagaya natin. Kasi ayaw natin yung something or skincare na makakaklog ng pores natin or makakabara ng pores natin. So, yun yung binabanggit ni Colleen. Pag non-comedogenic, ibig sabihin, itong klaseng skincare na ito ay hindi likely or less yung risk para makabara ng pores natin. So, parang doon, Colleen, parang pag sinabing non-comedogenic, parang doon ka
nag-gravitate towards or parang na-attract ka dun sa skincare na yun? Yes po. Okay, so yun. Tell me, ano yung itsura ng skin mo that time? And na-mention mo na parang namula siya and nasunog siya. O, can you just describe how it looked like? Baka kasi iba yung iniisip na nasunog talaga ng fire or something like that. Can you just tell us what was the feeling? Anong itsura ng balat? Anong nangyayari sa balat mo nung na-mention mo na nasunog yung balat? So, at the time po, when I was currently using the rejuvenating set, nung una, wala naman po akong nararamdaman na other side effects. But then after few weeks, parang nararamdaman ko na mainit na po yung skin ko. And then medyo may redness na dito sa my cheeks. And then nangangati siya. And then whenever I apply toner, parang super hapdi niya talaga, Dok. Then namumula-mula. Tapos yung mga pimples ko, yung mga acne ko, medyo nati-trigger na siya. Kasi pag nilalagay ko yung toner and even yung moisturizer na part nung set, parang nangangati po siya. So, ganun po yung state ng skin ko. And then, at that time, I realized na okay, hindi talaga siya for me and hindi talaga to for long term. So, yung sa mga hindi din nakakaalam kung ano yung toner, explain lang natin yung toner. Kasi yung toner, guys, it's a liquid na meron siyang active. So, usually, di ba, pag nag-wash ka ng face, yun yung second step. Yes. Di ba, sa mga toner. So, para siyang liquid na nilalagay mo sa bulak or sa cotton and then ina-apply yun sa face. And then yung moisturizer, para po siyang cream para i-retain po yung moisture. Or para kunwari may dryness ka, nagbabalat, hindi masyadong dry or hindi masyadong obvious yung pagbabalat ng ating skin, no? Ayan, baka magalit na sa atin yung mga rejuvenating set. But, so yun guys, for me, maraming nagtatanong sa akin, Colleen, kung okay lang ba daw yung rejuvenating set. For me guys, kung FDA approved, wala namang problema. Kaya lang, syempre, dapat titignan din natin yung mga ingredients. No? So, kung very okay, important talaga siya, Dok. Right? Oo. At saka, skin patch testing, no? And then also, pag hindi po tayo sigurado, you can actually message us. And then, we can guide you with the skincare. Send nyo lang po yung ingredients list. Nagawa mo ba yun, Colleen? Yes, Doc. Nagko-comment pa ako nun sa mga social media platforms mo. Sobrang daming nagko-comment, Doc. So, PNM na talaga kita. Then, thankfully, nag-reply ka, Doc. Tapos, after po, nandun ako talagang nag-decide na magpapabook na ako ng face-to-face consultation. Oo. Thank you so much, Colleen, no? So, yun. Clarify ko lang sa mga rejuvenating sets. As long as FDA approved, no problem naman yun. Basta, walang harmful ingredients and also, if not sure pa din, you can check with your board-certified dermatologist. Kasi po, ang skin natin, kagaya din po yan ng individuals. No two individuals are the same. Kahit magkambal po, iba po yung kanilang ugali. Ganun po ang mga balat natin. So, hindi ibig sabihin nag-work sa isa, mag-work din po sa isa. So, mas maganda is makapag-consult tayo sa ating board-certified dermatologist. Alright, Colleen, may specific moment ka bang naaalala na talagang bumagsak yung confidence mo? Like, yun yung nire-recall mo since nagkaroon ka ng acne, since before, parang yun talaga yung moment na pinaka-lowest moment in terms of your confidence? Siguro po when the pandemic happened. When the pandemic happened, dun po talaga parang yung thoughts mo, naiisip mo na lahat, Doc, yung anxiety mo, even some of us experience depression, ganyan, kasi nakakulong lang tayo sa bahay. Right. And there is one time na I look myself in the mirror, Doc, tapos wala akong makeup, and may online classes na kami. So, yung camera ko nun, Doc, medyo phone lang yung ginamit ko. So, medyo makikita mo talaga yung mga, yung mga marks. Then, when I look at myself in the mirror, parang na-realize ko na sobrang ugly ko na pala because of my acne. Sobrang dami. Parang wala nang space, Doc. Tapos dun, like the simple thing lang na pagtingin sa salamin, parang bumaksak talaga yung confidence ko. Na after that, syempre hindi naman na talaga siya nakakalabas. Even as small as makipag-video call ako sa friends ko, kailangan maglalagay muna ako ng powder para makaharap talaga ako sa kanila kahit sa video call lang. So yung parang pinaka-lowest moment mo is yung
nag-aano na kayo, nagbi-video na kayo, video classes. Yes. At saka syempre nung pandemic, 'di ba, parang nasa bahay lang, tapos syempre may mga salamin, wala ka din masyadong gagawin, 'di ba? Parang ako dati nung may acne ako, ganun ako, like every siguro 15 minutes check ko yung face ko, tinitingnan ko yung mga acne ko, kung meron na bang pwedeng, kasi guilty ako niyan, sorry. Yung pag, di ba? Ako lalo ako doon. Super guilty ko yan. Titingnan ko kung meron nang pwede nang palabasin. Lagi ko pang hinihimas-himas yan, Doc. Yan. Ay, parang pwede na to. Kasi tignan mo na naman sa salamin, pero hindi pala yun dapat kasi siya nakaka-worsen pala siya. Nung pandemic, may sinabihan ka ba about sa nangyayari na parang hindi na okay sa parang mental health, or parang iba na yung pakiramdam mo, yung sa confidence mo, may sinisharean ka ba ng emotions mo during that time? Opo, yung family ko po. Sila, mama, si papa, and then sister ko po, and then my boyfriend po. Ayun. So, parang lagi akong nagrarant na hindi na ako clear skin, ganun na ako. Parang umiyak pa ako talaga at that time to kasi first time ko maranasan na as in wala ng space. Kahit yung acne ata, mahihiya ng tumubo sa face ko nun kasi wala na talaga siya. Yes, Doc. Tapos alam mo yung super small bumps lang na hindi mo siya makikita pero pag hinawakan mo siya, super rough niya. It's there. So, lagi po akong nagsasabi, lalo sa sister ko na, sabi ko, sobrang down na ako, ganyan. Kasi at that time, Doc, hindi ko alam wala naman akong alam ng mga clinic or derma at that time kasi hindi naman siya accessible. Oo, tsaka hindi tayo makalabas. Opo, so sinasarili ko lang talaga, Doc, and I have to wait na lang na, okay, sige, baka mag-work naman na tong ita-try kong new skincare. At saka, I don't know if you were trying something else to distract yourself that time. Kasi ako ganun ako dati. Yes. Like, sa sobrang, like, imbis na mag-focus ako sa acne ko. Kasi, feeling ko pag mag-focus lang ako sa acne ko, titignan ko sa salamin, parang kukut-kutin ko siya at kukut-kutin. So, ang ginawa ko, like, dinadivert ko yung attention ko, like, nagbabasa ako or something like that or nagsa-study ako. May mga ganun ka bang, aside from, of course, telling your family or boyfriend about your emotions, may mga ganun ka bang ginawa na parang coping mechanism? Yes, Doc. Nagtayo nga kami ng online baking business. So cute. Naging naging baker ako bigla. Then, ang daming orders nun, Doc. Pero, ang side effect naman sa akin nun, tumaba naman ako. Okay. Tapos, so, naapektuhan rin ako. Kasi, diba, everything we eat, makaka-affect rin siya sa acne natin. Diba? Ito-try ko siya, Doc. Doon naman ako nag-stress eating, nag-binge eating ako, nagpupuyat na din ako just to make sure na lahat ma-accompany ko yung orders. So, parang domino effect talaga siya, Doc. Right. So, parang dumating na ako sa point na, ano bang gagawin ko? Dinidistract ko na yung sarili ko. Nakaka-apekto pa rin siya. Correct. So parang doon ko na-realize na having an acne, you also need to improve your lifestyle talaga. Buti naman naka-pivot kayo during the pandemic. So kumusta naman yung cloud bakery ninyo so far? Okay, is it still going? Hindi na, Doc. Kasi nung nag-face-to-face, nag-stop na rin. Nag-stop na. Pero marami talagang order. Feel ko yung era ko na yun, Doc. Wow. May baker era. May baker era ka pala. So sana all. Kasi alam ko lang, i-bake is leche plan. Baking ba yun? Ata. Oo. Cook. Alright. Diba, estudyante ka pa nung pandemic na yon, and then tapos, ang dami pang school stress, plus yung baking stint mo, diba? So, paano naka-apekto sa'yo yung skin problem mo sa mga ganong situation? Like, for example, I don't know kasi diba may mga reporting. I'm not sure kung may mga personal reporting kayo or dapat kasi I think yung mga teachers yata nung pandemic kailangan naka-on yung cam mo. Yes, naka-open na yung cam. Oo. How did that affect you in terms of that situation? It was really devastating po talaga. Lalo na after the pandemic, nag-shift na into yung modality ng classes. Parang nagkakaroon na kami ng face-to-face. Ako po talaga super active ako sa mga organizations, different competitions, ganyan. So, hinanap ka nung nag-face-to-face? Yun na nga, Dok. So, parang nagmukha naman ako ng ka-catfish nun. Kasi dati, uso yung filter diba? I can post with filter, ina-edit, inaalis ko isa-isa yung acne ko. Then, after nung pandemic, nagkaroon na ng face-to-face. Wala ka ng choice. Wala na akong choice kundi magpakita.
Pero nakamask na ako. So, ayun na, nagkaroon ako ng mask. Sumasali ako ng competitions, ganyan. And then, syempre, course ko po kasi is tourism. So, international tourism. So, we have a lot of subjects in terms of communication, parang mga tour guiding communication, tour guiding competition. Then, syempre, kailangan kong mag-ayos, Doc. Kailangan, ganito, minsan naka-Filipiniana pa ako, nagsasalita ako sa harap ng maraming tao, then hindi ko talaga kaya at that time. So, nag-stop muna ako mag-join ng organizations. Then, after nun, medyo naglaylo muna talaga ako, Doc. So, at that time, stressful siya kasi you have to study. At the same time, you have your passion for competitions for different organizations. At the same time, you also have your acne. So, doon na talaga ako pinaka nagbe-breakdown, Doc, na what should I do na? Parang ganun po. So, parang because of acne, parang stinap mo muna yung pagsali sa mga things or organizations or mga extracurricular na passion. Parang nag-hinder talaga yung acne. Then, after few months, sumali naman ulit ako kasi kailangan ko ma-distract yung sarili ko. But the confidence, wala na siya. It's not the same, no? Yes, as before. Kasi mako-compare mo. Alright. And then, meron time kasi after the pandemic, parang okay na daw magtanggal ng mask. Na-experience mo ba yun na parang ba't ka naka-mask? Parang okay naman na walang mask, pero ba't ikaw? Oo. Lalo na dun sa school ko, required kami na talagang naka-prim and proper, mga naka-formal attire, then meron pa kaming subject na professional standard, ganyan, and every time na papasok, teacher, i-check niya if proper yung grooming namin, and naka-mask ako. So, lagi niyang pinapa-remove. How did that feel? Like, yung parang baka alam niya na may acne ka. That's why. Yes po. Ano pa yun, Take? Papatayuin ka, pupunta ka sa harap. Doon ka sa harap, i-check yung grooming mo. Then, syempre, tatanggalin mo yung face mask mo. And then, yung peripheral vision mo, mararamdaman mo na all your classmates nakatingin sa'yo. So, parang gusto ko na lang magpakain sa lupa at that time. Nahiyang-hiya ako na naka-red lipstick siya pero hindi kaya ng foundation takpan ng kanyang mga sumpa sa mukha. So, nakakalungkot talaga siya, Doc. Yung so, confidence everyday yun? Every during that subject, Doc. Okay. Parang siguro Monday, Wednesday, Friday. Parang gano'n, mga 3 times a week. Frequent din pala siya in a week. Yes po. Yeah. Humans kasi po are wired to really, we are wired, no? Like, nag-develop tayo para ma-detect yung mga movements, even glances, even facial expressions. Ganon tayo as a being na nag-evolve. So, kaya guys, no? Parang sa may mga acne patients, even yung mga ganong actions, di ba? Parang nakaka-affect yun sa confidence sa somebody na may acne. Yung sa actions, maybe sometimes mas pag sinaktan ka with physical force, di ba? Or syempre, masusugatan ka, mababalian ka ng buto or whatever. But yung words, sometimes yun yung pinaka-malalim, ang pinaka-masakit. Kaya, if sa mga kilala natin na may acne, dapat maging gentle tayo, mas extra sensitive tayo kasi very, yung senses natin, kumbaga, di ba, parang napaka-activated. Parang ano siya, how do you describe that? Parang super twice yung emotions na mararamdaman mo. For a simple word na masasabi sa'yo na, uy, parang nagbe-breakout ka. In a nice way naman. Pero parang sa'yo, degrading siya pakinggan. Yung parang ganun, Doc. Parang iba na lahat yung magiging meaning sa'yo. Kahit yung ibang tao concern. Pero you know kasi in yourself na hindi na talaga siya yung dati. Hindi na clear skin, hindi na maganda tignan. Right. So parang ganun po talaga. I'm gonna go to the next question, no? So, ano yung nakita mo? So, you mentioned na nakita mo yung videos ni DMD or yung videos ko. So, ano yung nakapag-decide sa'yo na magpa-consult with DMD Skin Sciences? Or actually, Doc, lagi talaga ako nag-scroll ng videos sa mga different social media platforms na ano ba yung situation ng skin ko, ano ba itong nararamdaman ko. And then one night, I decided na parang i-search yung what is comedones. Kasi yun po yung palaging nagiging diagnosis parang sa skin ko na ito, ano yan, closed comedones yan. And then surprisingly, after I search what is comedones,
what I saw first is yung video niyo po. Oo. Yes po, explaining, very detailed, what is comedones. Right. And katabi ko po kasi yung mother ko nun. Then parang naririnig niya, sabi ko, parang ito yung nararanasan ko. Parang ito talaga yung close comedones kasi meron po kayong mga nilagay doon ng in-insert na mga pictures, Right. video. Sabi ko, parang ganito rin yung sa akin. Mm-mm. And then medyo nilambing ko si mama na, last na talaga to. Last shot na talaga to. Parang gusto kong magtanong. Right. And then, very, very supportive naman pa yung parents ko. Sabi niya, sige nga, message mo nga si Doc. Kasi nagulat kami pagkita namin sa mga social media platforms nyo, sobrang dami nyo na palang patients. Right. So, that what made me decided talaga na I will try the DMD, skin science. Oh, thank you, Colleen. Yes po. So yun, may na-mention ka about comedones lang. Explain lang natin, no? Yes. Nang mabilis kung ano yung comedones. So, yung sinasabi ni Colleen na comedones, ito po is yung mga collection or mga namuong mga parang matitigas na sebum or oil sa ilalim ng ating balat. So, kaming mga dermatologists po, ang tawag namin dito ay microcomedones. So, yung may microcomedones or yung mga namuo na maliliit na mga matitigas na sebum or oil sa ilalim ng ating balat, sila po ang seed or sila po yung binhi ng acne. So, pag hindi po sila natanggal, lalaki at lalaki po sila, tapos kakainin sila ng mga fungus at saka ng bacteria, and then magkakaroon ng inflammation at saka magkakaroon ng acne. So, yung close comedones naman, ang ibig sabihin nun, mga namuong sebum sa ilalim ng skin, pero wala siyang opening. So, parang wala siyang butas. Pero pag hinawakan, tinignan mo, makikita mo yung bumps. So, yun yung minimension ni Colleen. Mayroon namang tinatawag na open comedones. Yun naman yung makikita mo yung sinasabi nilang blackheads, no? Kasi yung opening, meron siyang opening, no? So, yun yung minimension ni Colleen. So, Colleen, nung first consultation natin, Yes. so, question ko lang, ano ba yung experience mo na tumatak talaga sa'yo nung unang-una tayong nag-first consultation? To be honest, Doc, ang una ko talagang napansin is yung clinic nyo. Ang ganda-ganda kasi niya. Parang spaceship. Very Dadaling ka na namin sa outer aesthetic, space. very minimalist, ganyan. So, yun po talaga yung una ko napansin. But Right. what strikes me the most is kung gaano po kayo ka-warm and ka-approachable to your patient. Lalo na nung tinanong nila yung background ko, is it okay to share? What's your name? Kailan ganito? May history ka ba? And then nakita na kita, Doc. Super, super knowledgeable po kayo when it comes to the skin of your patients. You're very realistic also, Doc, to be honest. Binigyan niyo po sa akin na, okay, itong case mo, kailan mo ba gustong maklear? Sabi ko, basta lang before graduation. Which is very realistic kasi sa iba po, they tend to, okay, mag-clear na yan after 3 months. But what made me very motivated to continue with DMD Skin Sciences is that you're very realistic, very supportive with your patient po talaga. Very knowledgeable sa mga nararanasan, and you're not gonna let us feel na mag-isa kami sa journey namin. Thank you so much. Thank you rin po. So yun sa design naman ng clinic, kasi yung instruction ko talaga sa mga nag-design sa clinic, parang gusto kong, kasi I like parang outer space, mga ganon, Zaha Hadid na design. Pero sabi ko din, ayoko din naman ma-alienate. Dapat maging homey pa rin and welcoming pa rin para sa mga pasyente. So I'm really happy na you found our clinic also very beautiful. It's a compliment para sa amin. Maraming salamat. Sorry, may na-notice ka ba? Kasi may tendency ako na pag nag-consult kasi sa akin yung pasyente, gusto ko sabihin lahat ng possible na mangyayari. Like, mabuti hindi ka na-discourage kasi sinabi ko na posibleng lumala. Yes. Hindi ko sinasabi na lalala or magpo-purge yung skin. Kasi guys, yung purging, para lang sa hindi nakakaalam, pag nag-start po kayo ng isang skincare para sa acne or gamot para sa acne, may mga tendency po, lalo na kung marami kayong comedones na nagtatago sa ilalim ng skin or maraming matitigas na impurities or mga oils na namuo sa ilalim ng skin, mukha silang invisible, mukhang clear,
wala kang mararamdaman, walang sakit. Pero pag nag-start ka ng acne treatment or gamot, pwede silang palabasin lahat. So, usually sinasabi yan ng mga nurse, sinasabi ko rin po yan. Buti hindi ka natakot sa ganung situation, Colleen. Hindi kasi parang I find it very realistic na you're being honest na ito, kailangan mong pagdaanan to. Kasi po ako, I've had my acne for almost half of my teenage years. And ano ba naman yung isang taong pag-iintay na purging or bago magkaroon ng clear skin, diba? If darating naman talaga ako sa point na yun. So what I'd feel at that moment po is just, I appreciate your honesty po na ito kailangan, ito muna yung maranasan mo. Hindi ka agad mapupunta dun sa state na gusto mo, yung skin na gusto mo. Kasi for me po yung healing ng acne, it's ano po kasi parang it takes time. Right. But it's worth it sa dulo. So yun lang po yung naranasan ko. Naramdaman ko at that time talaga. And I like your positivity also, Colleen, kasi I think that's very important. Yeah. Kasi one of the things that perpetuates or parang nagpapaikot or nagpapalala sa acne natin is stress. Pag hindi po talaga natin maintindihan kung anong nangyayari sa balat natin, nakaka-contribute yun sa impatience or pagkawalang pasensya natin. And I think yung patience mo, you understood everything, yung pasensya mo sa sarili mo, I think that also decreased the amount of stress that acne is giving to you. And that also, I think, contributed to your recovery from your acne also. Yes po, pero hindi po siya madali. Right. Along the way ko lang siya na-realize. Right. At dun ko lang napagtanto na I have to be patient. Kasi healing takes time, diba? But when every day na mafe-face mo yung changes, yung improvements, makikita mo, you're gonna be happy na po even with the small improvements. So yung patience na nagkaroon ako with myself, it's not na parang, pitik, patient agad ako, kaya kong mag-intay isang taon. Hindi ito okay. So parang matagal rin siya na acceptance, na forgiveness sa sarili mo na hindi mo naalagaan yung skin mo nung una pa lang. Parang right. Nung nakausap tayo first time, nung nagpa-consult ka, ano yung nagbigay sa'yo ng hope na kaya mong ma-overcome yung skin problems? So, pero I think nasagot na natin to. Pero if you wanted to, like, pag may pumasok sa isip mo, ano yung nagbigay sa'yo ng hope na kaya mong ma-overcome yung skin problems mo? Yun siguro po talaga yung on how knowledgeable you are with the different skin type, different experiences na pwede naming maranasan. At the same time, alam nyo po kung ano talaga yung dapat gawin. You also gave me 3 options that time, Doc, if naaalala mo. Yes. Parang first is yung mga machines, pero sinabi mo na hindi rin naman siya pang long term kadalasan. Second is yung pure topicals lang. Right. If hindi ko naman talaga gusto na mag-take ng pang-oral medication. And then the last one is the isotretinoin, yung oral medication na long-term siya, matagal lang yung process, pero worth it. Then I chose the third one. Sorry, I think it was topicals, then isotret, and then the machines. Yeah. Sorry. Pero, yun, I really tell the patients kung na-notice mo, like, for example, mga facials, mga machines, sinasabi ko yung mga side effects. And then yun sinasabi ko rin na pwede siyang bumalik. Yes. Oo, at saka hindi, syempre mahal siya, at hindi rin magagaranti sa'yo na makiklear. So, maaari din siya mag-flare up, diba? Yun yung nasabi ko sa'yo about the machines. Kasi ako, na-experience ko din yan, acne patient din ako dati. Ilang taon na akong nagpo-procedure, nagma-machines, pero hindi pa rin, nandun pa rin yung acne ko. And ayokong mangyari yun sa pasyente ko. Kaya, sinasabi ko sa talaga yun sa pasyente ko na kung ano yung pinaka-best treatment and kung ano yung kung saan silang pinaka-cost effective. Kasi, syempre, ayaw natin gumastos yung patients natin, lalo na pag estudyante, kawawa yung mga magulang natin, di ba? And sometimes, pag student ka, tas dependent ka sa parents mo, di ba? Parang, na-experience ko din yan eh. Parang nahihiya akong humingi. Tapos, hindi naman nag-i-improve yung skin ko. Naramdaman mo ba yun? Opo, Doc. Like, madami ng instances na, may bibili lang ako na skincare, pero hindi naman siya nagwo-work. Right. So, nung sabi ko na last na, parang thankful lang po talaga ako na they were very supportive of me dito sa journey ko with my acne talaga. Right.
So shout out kay Mommy and Daddy ni Colleen. Salamat po sa support ninyo ha. So yun, I would like to ask you, sabi mo mas gentle yung naging treatment natin kaysa sa nasanay ka dati. Yes. Pwede mo bang ikwento yung first session mo with us, yung comedone extraction? Kasi I think may experience ka na dati na nagpatanggal ka ng mga whiteheads and blackheads. Can you describe kung ano yung naging experience mo with DMD? Yes, marami na po talaga akong experiences dati. Different clinics, ganyan. And then, masakit talaga siya. Given naman na I think, Doc, na masakit talaga yung extraction. However, siguro pinaka-gentle na yung sa DMD na naranasan ko. Then, nakalimutan ko po kasi yung name, kung sino po yung nag-extract sa akin nun. Pero ka-vibes ko talaga siya. Kinakausap niya ako habang nag-extract siya. So, parang hindi ko nararanasan. And I think, nararamdaman rather. And I think, sinabi ko po sa kanya na ang gaan po ng kamay nyo, no? Kasi parang yung dito po sa noo, minsan super sakit po. Yan, yes, kasi medyo matigas siya. Oo, at saka manipis yung skin there. Pero yung sa kanya, super light lang. And then, nagkukwento lang siya na hindi ganito yan kasi naturuan kami, ganyan-ganyan. So, ito alam ko na to kung paano gagawin. And alam na, nahalata ko talaga na very expert na po yung nag-extract sa akin at that time. So, kaya ako nasabi na very gentle. Parang hindi mo na mararamdaman yung sakit. And of course, hindi po siya masyadong nagsascars. Yun po yung nahalata ko talaga. That's very important. Yes po. So, sa before, after mo mag-extraction, nagkakaroon siya ng... Opo, as in, super dami talaga. So, yun yung dala-dala ko pa until now. Oh, yun. I'm sorry to hear that, Colleen. No? Pero sa mga hindi po nakakaintindi about extraction, so kami mga dermatologists, may tinatawag kaming acne surgery. Ito po ay kung saan ini-extract or tinatanggal natin yung mga comedones or yung mga namuo na maliliit na impurities at saka oil na matitigas sa ilalim ng balat. So, actually, controversial siya sa dermatology. May mga nagsasabi na dermatologists hindi na kailangan tanggalin. May mga ibang dermatologists naman na nagsasabi, ako naniniwala din ako dito na mas magiging mabilis ang proseso ng pag-heal. Kasi nga, kung natanggal mo yung nidus or yung source of inflammation, mas mabilis magkalma yung skin natin. So, yun po yung ibig sabihin namin ng extraction ni Colleen. So, sa amin, in dermatology, it's the patient's decision kung gusto niya bang extraction or hindi. Pero, pag nagpo-purge po kayo or nagkakaroon ng paglabas ng mga bumps pagkatapos yung gumamit ng mga skincare, pwede pong option yon para at least mapabilis yung paghupa ng inflammation or yung pagka-red at saka paglabas ng mga acne. So, yun. Alright. Na-experience mo din ba yung peel? Clinical peel? Ayun po. Tatlong beses ka sa nag-peel kayo. Masakit siya. Ay, mahapdi po siya. Yung una. Opo, yung una. Pero very, satisfying. Right. After. Kasi then, parang ang linis-linis ng smooth-smooth ng skin mo after. Yeah, after 3-5 days, di ba, parang ang tight, ang smooth ng skin mo. At saka ang maganda po nung tinry ko sa inyo is, hindi po siya nagbabalat. Like, very minimal lang siya. Unlike po talaga doon sa na-try ko na, as in, super, super talaga yung pagbabalat ko. Kasi may tayo ewan ko kung ikaw din, kasi dati ako, nung may acne ako, like, iniisip ko, pag nagbabalat, mas effective. Yes. Oo, parang ganun. Pero, yun, later, hindi ko pa discover ko when I was a dermatology resident, na it's not always the case. So, kasi yung acids na ginagamit natin for Colleen is really specifically for Colleen and her skin type. So, tinatarget kasi natin yung malalalim na mga matitigas na sebum. Kaya pumapasok siya doon sa hair follicles. Oo. Tsaka dapat tama yung concentration. Alright? So yun, matagal ka namin hindi ka na naka-extraction kasi hindi mo na kailangan. Yes. Sana all. Ask ko lang din, Colleen, no? Salamat sa pag-share mo ng experience mo sa DMD Skin Sciences. Ano yung naging epekto ng pagiging very hands-on ng DMD Skin Sciences team regarding sa mga follow-ups, regarding sa mga reminders? Like, can you just describe to us kung
kasi na-mention mo yun sa previous mo dati na parang na-appreciate mo yung pag-follow up and pag-remind. Can you just describe kung ano yung nature nung naging journey natin together in terms of guiding you sa journey mo sa acne mo? Ayun. So, yung regarding po sa follow-up and mga emails sa akin ni Doc and together with his team, every month or every 1.5 months, nagkakaroon sila or sinesenda nila ako ng email like asking for an update regarding my skin and also reminding me for my laboratory dates and when should I pass the lab test po. And that proactive approach actually really helped me po to stay organized and to stay committed. It actually helped me to stay on track po sa mga deadlines, sa mga kailangan ko pang mga nakakalimutan ko na okay, ito pala yung food intake ko pala, mataas yung cholesterol ko, parang ganun po. So parang nagiging reminder po siya sa akin to always stay on track and be committed dun sa journey ko. And I really appreciate po yung mga follow-up and even the smallest changes or minor improvements na nakikita ko sa skin ko, tinatanong nyo na rin. So parang very hands-on po talaga kayo. And it made me feel like I'm not really alone po in this journey and na you're always there whenever I need to ask. Pag nag-email po ako, may sagot po agad kayo. So, ayun po talaga yung isa sa pinakamagandang service nyo po sa DMT. And I think this was really convenient for you kasi everything took place online after the consult, no? Yes po. And lalo na nung sa study po ako at that time, until hanggang ngayon na nag-work na ako, na parang ako na po yung matagal mag-reply. Pasensya na po. Na parang ako na yung matagal mag-reply. But then, actually, kaka-receive ko lang po ulit ng ng email. And then, kung kailan ko kailangan ipasa ulit yung lab test ko for the month of September. Okay, that's good. So, I think si Nurse Hanley yung nagsisend sa'yo ng So, yun. Kasi ako, pasyente rin ako. Na-appreciate ko din na, syempre, ang parang nakaugalian na natin is, syempre, pag sinabi sa'yo ng doktor, okay, after 2 weeks, kailangan, or after 2 months, kailangan gawin mo to, i-submit mo sa akin. Pag hindi ka nag-book, di ba, parang, ikaw na bahala kung gagawin mo siya or hindi. But sa DMD, para sa amin, importante talaga na ma-remind yung patients. Kasi sometimes yung patients nakakalimutan. Yes. Also at the same time, baka rin sobrang busy. So, yun. Thank you so much at na-appreciate mo yun, Pauline. So, ayan. Expect natin yung labs mo sa September. Yes po. September 4 to 8. Oh, wow. Yung next question ko sa'yo, from our consultation before, di ba sabi mo, 1 year makikita mo yung difference in our program. Then, syempre, kailangan mo talaga ng commitment. Yes. Kasi, like, may mga patients kasi pag sinasabihan ko baka almost 10 months or minsan lumagpas sa 1 year, nabibigla sila na ganun katagal it takes to improve their acne. Anong initial reaction mo nung sinabi ko it may take many months or a year and paano ka nag-respond? Actually po, hindi ko alam kung nagulat ako or nasanay na lang ako kasi half of my teenage years may acne na ako and ano na lang yung 10 months or 1 year na iintayin ko if sure naman talaga. But at the same time, parang I'm a type of person dati na I always rush things and if I want something, I have to have it agad-agad. So, parang medyo nalungkot ako na ang tagal ko pa pala mag-iintay. But then, ayun na po, nagsistart na ako mag-earn ng patience, ng understanding sa journey na meron ako with my acne. Right. And nakakasad siya at first, but it's definitely worth it at the end po. So, parang kahit gaano pa katagal yan, and kahit gaano pang karaming session, kahit gaano pa karaming isotretinoin ang iti-take, topicals na ipapahid, at the end of the day, you have your, parang commitment, and sure ka naman na may progress na makikita mo. So, una, malungkot, matagal pa, baka hindi umabot sa graduation, but then again, worth it naman yung journey. Right. So, thank you, Colleen. So usually kaming mga dermatologists, we tell our patients na for certain medications or skincare, you need to at least use it regularly for at least 3 months to see the maximal effect. So parang ginagamit ko din yan sa rules in many things. So pag 3 months hindi nag-work,
then baka Ayun na. you need to think of something else. So, ganun din po sa acne. Pag nakita ninyo na 3 months hindi po nag-improve more than 50% yung acne nyo in terms of the number, in terms of the itsura, meaning hindi po nag-improve yung gano'n siya kalaki, gano'n siya kasakit, or gano'n siya kapula, then probably pwede nyo pong i-consider na mag-try ng something else or magpa-consult or magpa-second opinion po. Alright? So yun, yung next question natin, Colleen, is, okay ka ba, Colleen? Yes, okay okay, pa ba? okay pa. Alright. Kwento mo naman sa ating mga viewers yung work mo pala, yung nature ng work mo ngayon, para lang at least may idea yung mga viewers natin what you do right now. So, I'm currently working po in Soler Parañaque. So, para Soler representative, Soler Rewards Club. So, para po siyang concierge or front desk, pero in the casino. So, we handle membership, para more on customer service, more on the promotion side ni Soler. Sometimes we do hosting also. So, yun po ako sa Soler. So, every day, different faces, different personalities ang nakakausap ko, mga patrons, mga guests. So, parang, in the nature of work, you have to be confident. Lalo na nung nag-a-apply pa lang talaga ako sa work ko na yun, parang sobrang tough nung demand ng trabaho. Sobrang dami ko pong kasama mag-interview. Kaya, na-share ko sa inyo dati, Doc, na parang after pagka-graduate, 6 months akong tumambay. Dahil para sa lang, acne. Dahil sa acne to. Kasi hindi kaya ng confidence ko mag-apply knowing na sa course na meron ako and then sa work na hinahanap ko, kailangan pleasing yung itsura mo. Like, to be honest, Doc, diba kahit naka-makeup ka na, kung may acne ka, Right. makikita nila yan eh. So, mas less yung chance ko na matangkap. So, sabi ko talaga, I will wait talaga before I find the right timing na nag-clear na. And nag-clear naman. After that, nag-apply agad ako, Doc. And natanggap naman. At saka parang pag may acne ka, tapos may makeup ka, parang takot ka na lapitan ka. Like, Yes. baka makita nila yung acne ko, di ba? Lalo na pag HR, tapos one-on-one interview. Oo. Parang feeling mo. Na-experience mo rin yun, ganong feeling. Yes, opo. Okay. Pero ngayon, I suppose, I'm sure na marami talaga nagko-compliment sa'yo, like how beautiful you are in your work. Meron ba? I'm sure marami. Marami, Doc. And nasi-share ko rin sa kanila yung journey ko. And then, meron ako mga workmates na parang interested at talaga sila. Magkaka-acne din siguro. Yes po, and scars. So, binigay ko na yung IG ni DMD. Sabi ko, dyan kayo mag-message. So, I think may one friend na ako na nag-message sa inyo kasi he's interested also. Kasi pinakita ko dati yung mga pictures ko, Doc. And nagulat sila na possible pa pala na mag-heal yung acne scars and acne mo. Because it's possible with DMD. Yeah, wow. Thank you so much, Colleen. Ang swerte naman nila kasi meron na silang supportive na workmate. Yes, diba? ikukwento ko talaga sa kanila yung journey ko talaga. Kasi na pagdaanan mo, and I think you have the patience and parang testament ka sa kanila na parang it can be done. Yes, na mayroong possible pa pag-asa, pala. may hope, no? Nung nagpa-check ka sa atin about sa DMD about your acne, nandun na sa mind mo yun na parang, okay, I'm gonna work in this area or this maybe Soler. Nandun na ba sa mo yun, sa mind mo yun, nakikita mo na sa sarili mo, I'm gonna clear my acne, this is my target, this is my goal, I'm going to work for this prestigious company or this hotel. Nandun na siya. Yes po. Ang gusto ko talaga nun, it's either flight attendant or sa Soler or different hotel na mga high-end. Ganon. Kasi gusto ko ng experience. So, yun na talaga yung mindset ko po. Isa yun sa mga nagpa-motivate sa'yo. Yes, Doc. Na magpatuloy sa treatment and to seek help talaga for your treatment. Yes po. Alright. Parang ang nag-fall into place lahat, no? Yes, and sana ma-visit ka namin. Sige, sabi ko nung last ko, sana ma-visit ka namin doon. Opo, nandun lang ako, Doc. Nasa gilid lang ako dyan. Sige, dalhan ka namin ng drink. Yan. na hindi bawal sa acne. Yes. Water na lang pala. Water na lang pala yun. Oo nga, no? Pinaka-safest yun. Kasi dairy and sugar sometimes can trigger acne in some individuals. Hindi po lahat. So, may favorite drink ka ba na hindi mo ininom nung nagka-acne ka na? Nag-treatment tayo. Mahilig talaga ako sa sweets, Doc. As in, lalo na sa chocolate. Chocolate. Tapos I remember nung first month ko,
talagang iniiwasan ko talaga lahat. Until ngayon, like, siguro pinagbibigyan ko na lang yung sarili ko ng once a week. Parang In ganon. moderation. Cheat day. Parang May cheat ganon. day ka. Alright, that's good. So, at least hindi mo naman siya totally na-cut off. Yes. Pagdating naman sa changes sa confidence mo, after 7 months sa program, ano yung unang napansin mong nagbago sa sarili mo bukod sa skin, and then like sa work, since you're seeing different people on a daily basis? Siguro po, I tend to be more confident. And then, on a regular day, parang hindi ko na kailangan mag-wear ng makeup sometimes. Pag bibili lang ako, may kasama yung sister ko, hindi na ako nagmamask, hindi na ako nag-wear ng even the concealer na palagi kong dala-dala. Dati. And then ng pressed powder, hindi na kailangan, Doc. So, yung confidence talaga, yung pinaka nagbago sa akin, parang bumalik siya. Parang nag-reinstate ulit siya sa self ko. And then, I'm more confident, I'm more happy than I am nung meron akong acne. I'm more grateful, then mas naging patient. Doc, parang ang dami ko talagang na-realize, Doc, sa journey ko with my acne talaga. Would you say if hindi na clear yung acne mo, like, would you be, kasi sa ano mo sa profession mo, you need to assist people. Sometimes Yes. I think we're being taught also. I don't know, in medicine ganun kasi, wag mo nang, like, we know somebody who needs help kahit hindi nila sasabihin. Yes. I think in your situation also, pag nakita mo parang nagwa-wonder or parang hindi alam nung client kung saan pumunta, parang di ba dapat i-approach? Kailangan proactive kami proactive lagi. tayo. Yes. Dapat i-approach natin siya. Would you think if may acne ka, maapektuhan yung willingness mo to like approach somebody that way? Would that be like a challenge for you? Na, kasi nga, like you're a bit shy or hesitant to approach people because of your acne? Yes, Doc. Most probably. That's the main reason why hindi rin ako agad nag-apply. Kasi I know in myself now, once I started working, kailangan ko maging proactive. Lalo ang gusto ko is customer service. Feeling ko hindi ko magagawa yung trabaho ko. Hindi ko sila ma-assist kasi nga, pag ang lapit mong kausap, feeling mo, ginajudge ka nila kahit hindi naman. So parang ganun po talaga yung pinaka naka-help sa akin na parang I can talk with them na. I can help them with their concerns and inquiries. Kaya ko na silang lapitan. Kaya ko sagutan yung mga questions nila. Parang ganun. Na parang I was born to do that. Parang ganun na. Very confident na ako makipag-usap talaga. So you're saying, am I right to say na parang mas confident ka na and mas happy ka na ngayon kasi convinced ka sa self mo that when they look at you or talk to you, they won't see your acne but they will see Pauline. Yes. Right? Okay, that's so nice. In terms of your support system naman, balikan natin yung iyong support system, si mommy, si daddy, your family, and your boyfriend. Ano yung pinaka-memorable for you na sinabi ng family or friends mo or boyfriend mo ba nung napansin nila yung improvement, nung nakikita na nila yung improvement sa skin? So, nung mayroon po akong acne, I'm very happy na hindi talaga nila pino-point out na parang, uy, parang ang dami ng acne mo. Parang very supportive talaga sila. They never made me feel less because of my acne. But then again, nung nawala na, dun naman yung, uy, ma, parang parang kumikinis ka. Ganon-ganon na. Kasi hindi na ako nagmamask nun, Doc eh. And then si ate, ayan, siya lagi kasi yung photographer ko, nagpapapicture ako sa kanila. Inaasar niya ako na, parang sa selfie ka na naman. Mahilig kasi ako mag-selfie, mag-makeup. And then si mama, si papa, lalo na si papa, ganda-ganda na ng bunso ko, parang kumikinis lalo ganyan. Tapos sa boyfriend ko po, ganyan. Siyempre, yung dating rant, lagi na sinasabi na, tingnan mo, may progress nga parang gano'n. Nahahalata nila to. Kahit yung simple lang na, ang unang nag-clear kasi sa akin, Doc, is yung forehead ko. And wala siyang scars at all. Yun talaga yung una nilang napansin. So, lalo na nung Christmas and meron po kasi kaming parang tradition ng mga bata ko na magkasama po kami magse-celebrate, ganyan, kainan, kwentuhan, then napansin po nila. So, dun very happy po talaga ako na pag napapansin nila yung small details na changes sa skin ko. Okay, that's good. And also, I think, yung sa mo din, kasi diba you told me na parang mahilig ka mag-makeup. Yes. And I think na-bring up ko din to sa previous natin,
na pag mahilig mag-makeup, usually mahilig din mag-recommend yan sa mga tao ng makeup. So, can you just tell me your journey about that? Na parang, nung nagkaroon ka ba ng acne, since hindi ka na nag-makeup masyado, hindi ka na rin ba yun? Parang ako kasi, like, pag ako may alam ako na effective, I recommend it to my patients, I'm happy. Like, ikaw din, I think for makeup, pag may maganda na makeup for you, I don't know if you do that, but do you recommend it? Ko. Tapos ngayon, bumalik ka na ba sa pagre-recommend? Yes, lalo na sa mga sa sister ko, tsaka sa mga friend ko sa work, ganyan, nung gamit mo, ganyan. Pero dati nung may acne ako, hindi na ako makapag-recommend kasi hindi nga umi-effect sa akin eh. Bakit ko i-recommend? Pero dati nung wala pa akong acne talaga, sa akin sila nagtatanong, kasi gumawa nung pandemic, before ako magka-acne, gumawa pa ako ng YouTube channel. Mga makeup video, tutorial. Tapos nag-stop din yon because of my acne. But I'm very happy ngayon na parang confident na ako na mag-recommend na ito yung gamit ko ngayon. But at the same time, nag-ask din ako kung ano yung gamit nila. Baka maganda rin i-try. Right. So yun, about naman sa you mentioned about your boyfriend also. Yes po. I think, can you just tell us yung experience? Diba sabi mo nagra-rant ka sa kanya parati about your acne. Ano yung reaction niya sa'yo? Like, ano yung reaction niya or ano yung sinasabi niya every time na may sinasabi ka about your acne before? Naaawa siya. Kasi siya, super clear skin niya. Like, rosy cheeks pa. Sana all? Ganun. Sana all talaga to. So, parang naaawa siya na tumating na sa point na talagang nagbe-breakdown, umiiyak na ako, lalo na nung pandemic. But then palagi niyang sinasabi na mawawala din yan, na parang maganda ka with or without acne. But then again, alam mo sa sarili mo na hindi ako maganda, ang dami kong acne. Bakit yung iba hindi tinutubuan? Dati wala naman to, but nagkaroon ako bigla. But then, lagi niyang chini-cheer yung hinahype ako na hindi maganda ka, ano ka ba? Mawawala din yan. Ituloy-tuloy mo lang yung mga skincare mo. Then, nag-start ako mag-ISO. Parang 2 months na ako. Naggrabe yung purging ko, Doc. As in, tas sinasabi niya na trust the process. Sabi niya, worth it yan sa dulo. Sa una lang yan. Di ba sinabi naman sa'yo ng doc mo na magpa-purging ka talaga? So, ba't ka magmamadali? Yung parang ganun. So, isa rin siya sa mga talagang nakakapagpa-realize sa akin na you have to be patient, you have to be understanding sa journey ko with my acne. Ano din ba siya? Classmate mo ba siya or same profession? Nung senior high school po. Senior high school? Opo, classmate matagal na kayo. Opo. Anong name niya? Reggie po. Oh, Reggie. Hello, Reggie. Thank you so much for... Hinilig. Thank you for supporting Colleen, Reg. Yan. So, ibig sabihin, grabe yung love ni Reg sa'yo, di ba? Kasi nakita ka niya from your acne days and ngayon, di ba? Nandyan pa rin siya by your side. Ayan. So, I just wanted to say na I really love your support system kasi grabe yung love nila para sa'yo and yung suporta nila. Salamat sa pag-share nun. Pero balik tayo sa work. Yes. Okay? Kasi maraming gustong malaman din sa work din. Okay? Nag-mark kasi sa akin yung sinabi mo na you became more confident with interacting people. And how were you able to show up confidently? May mga instance ba or scenarios na nag-show up ka ng renewed confidence? I'm not sure how to say this, but parang nagulat ka sa sarili mo na parang, uy, kaya ko pala yun. Parang may nagtatagong confidence pala na ganung level sa akin. May mga ganun bang instance sa work na nangyari? So, nung unang instance, Doc, is nung nag-a-apply pa lang ako. Kasi sobrang dami namin nun. Parang hundreds kami. Then sa final interview, naging 20 kami. Then naging 8 na lang kami. So, parang sa ganun kadami, Doc, parang sobrang nagulat ako sa sarili ko na bumalik na yung confidence ko to speak. Parang ganun. Kasi dati,
when I was in college, parang madami akong extracurricular, ganyan, competitions na nagsasalita. Then it stopped because of my acne. Then bumalik ulit siya yung confidence ko. Now I can freely talk with other people, assist them, communicate with them. Pag may questions sila, sasagutin ko sila with a smile. Minsan, hosting, ganyan. So parang ang dami-daming nagbago sa sarili ko, lalo na sa self-confidence ko nung nanumbalik na yung skin ko. Diba? Slowly and improving po. Sa workplace mo ba, may na-notice ka na parang ka-work mo na parang she needed help in terms of her confidence? And parang, I don't know, maybe may nagsabi sa'yo na alam mo, na-inspire ako sa'yo or parang ikaw yung inspiration ko. And how are you able to like also help that person? Kahit hindi siguro sa acne. Basta parang there's something na nakaka-apekto ng confidence niya. Parang may nagsabi ba sa'yo na gano'n naka-work mo na parang alam mo, na-inspire ako sa'yo, gano'n. Tapos, how are you like helping him or her regarding his confidence as well? Ayun, yung isa ko pong friend from work na ni-recommend ko rin po kayo. Kasi parang one time nagkakwentuhan po kami and then na-share ko na na parang sinabi niya, ganda naman ni Sandra. Sandra kasi ako sa si Sandra work. ka. Yes. Sandra kasi ako. So, hanapin ka namin sa Solar Sun, si Sandra. Yes, Sandra yung nakalagay sa aking nameplate. So, parang inaasar lang. Yung casual asaran lang, right. Then, sabi ko na, kung hindi ganyan yan dati, sir. Sabi kong ganyan. Then, nagulat sila. Actually, tuwing pinapakita ko yung mga luma kong pictures, nagugulat sila. And then, sinasabi nila na, hindi ngayon wala na nga, sana all, ganyan-ganyan. Kasi may mga problem yung iba sa scars. Right. So, parang sinasabi ko, no, possible pa yan mawala. Kaya nire-recommend ko kayo na parang it's really possible. Parang, oo, darating ka sa time na feeling mo hindi mo na kaya or hindi na kayang mawala nung scars and ng acne mo, but you have to be consistent. Right. Yung lagi ko sinasabi, consistent lang ako, sir, sabi ko. 2 years to. 2 years tinagal bago maging ganito. So, yun po yung lagi ko sinasabi, stay consistent lang. Mabuti, Colleen, no? Meron kang confidence and parang confidence also to share your before. Like, yes. Pinapakita mo ito yung face ko dati. Parang where does that come from? Parang, bakit ganun ka comfortable ipakita sa kanila yung past mo? Kasi ako, alam mo, like, to be honest with you, wala akong photos masyado nung high school and college kasi hindi talaga ako nagpapa-photo. Or if may photo man, tinatapon ko or sinisira ko yung photo kasi I really hated my skin because of my acne. Pero you, like, pinapakita mo, ito yung dating ako. Where does that come from? Actually, Doc, I feel like it inspires me kasi na parang change is inevitable pero hindi siya stagnant. Pwede siyang mabago pa. So parang it inspires me na, ito ko dati, then this is where I am now. Na ang laki na pala ng changes, so always be grateful na ganyan na. So kung feeling ko parang tatubuan ako ng isang acne, isa lang yan, ito ko nga dati. Parang feeling ko nagiging motivated ako to always do better, to always be consistent pa, and to always believe in myself. Kasi possible pala talaga na magkaroon ka ng improvement kahit gaano pa katagal. So, feeling ko yun talaga, Doc. Dati hindi talaga ako confident na ipakita yung pictures ko. But then, I'm proud sa journey ko. Kaya napapakita ko siya ngayon. And I think, kahit hindi mo nasabi, Colleen, I think, you have a big heart, like empathic ka, kasi, I think, alam mo kasi yung nararamdaman yes. ng kasama mo sa work that has acne also. And, yun, parang, I'm grateful also to you na, I'm sure, madami din na manonood nito ang makaka-relate din sa mga sinabi. And, yun, I'm really grateful na, you allowed us to feature your journey as well. Thank you so much po. And then, may 2 more questions ako sa'yo, Colleen, ha? Last 2 questions na ito. Ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo, hindi lang about skincare, kundi about yourself, yung journey natin? Siguro po, the biggest lesson that I've learned, hindi lang sa skin, kundi sa self, is that I can be patient pala and understanding.
na I can be gentle and kind to myself. Kasi back then, I was always in a rush. Gusto ko nga, if I want something, I have to have it agad-agad. Gusto ko may improvements agad ako after a week or even a month. But then again, nung nag-start ako with DMT, what I realized the most is that healing, may it be physical, mentally, or emotional, healing takes time. And it's definitely worth it. And parang marirealize mo na lang along the way na sobrang laki ng mababago sa'yo, ng maiisip mo, yung mindset mo, as in malaking changes talaga, Doc. Hindi ko siya ma-explain kasi sobrang dami niya, and I'm just very grateful na nandito na ako sa journey ko ngayon where I am able to inspire, hopefully, to share my story to other people who's currently experiencing acne rin. Thank you so much. Very profound yung sinabi mo, Colleen. And I think as you heal yourself and as a journey, let's say hindi po siya acne journey, kung ano journey yung pinagdadaan natin, as you heal yourself, as you like journey towards something or a goal, I think you also heal the people around you. Parang ganon. Kung nakikita nila yung journey mo, na nakaka-relate sila, I think by just showing up and just by being patient and going through the ups and downs of the journey, you also empower them and also you become part of the healing din nila kahit hindi mo sinasadya. Mai-inspire sila, no? Parang ganun. Right. So thank you for that, Colleen. Thank you po. So, my last question would be, ano yung gusto mong iwan na mensahe sa mga taong pinagdadaanan pa lang yung ganitong journey? Siguro po parang ganito na lang, parang it actually takes one person to believe in you for you to actually believe in yourself. And that one person could be you lang. And that embrace yourself, be kind to yourself, love your imperfections, your flaws. See yourself in the mirror, not na hindi tinitignan yung acne nyo, but tinitignan na you are beautiful with or without acne. And afterwards, once you embrace na your flaws and insecurities, improve yourself. Not for the validation of other people or the people around you, but for your own self-growth. Kasi at the end of the day, what's the most important thing is you. Yung nararamdaman mo, the way you project yourself to other people, the way you're confident to show up. And it takes courage also. I do understand that it's very hard for you to be brave, lalo na sa mga maraming may acne. Pero at the end of the day, kaya mo yan, di ba? So, sobrang tapang po talaga ng mga taong may acne. Right. Thank you so much, Colleen. I think that's a wrap-up already ng ating talk. I really appreciate you sharing your story with us. And also, I think you being able to share your before stories, tapos malalaman ng mga tao na yan pala yung pinagdaanan ni Colleen. I think your story, Colleen, is about a story of healing also, no? And yun, you heal people as you go through this journey. Hindi pa tapos yung journey natin. And the story of Colleen is actually unfolding as we speak. So we're very excited to see pa kung ano pang ma-achieve mo, Colleen, and sa mga tao pang ma-inspire mo and matutulungan nating ma-heal. Alright? Thank you so much po. Thank you so much, Colleen. Alright. And regards po sa mga mom, dad, boyfriend, and also sa mga friends ni Colleen. And mga ka-work ni Colleen. Yes po. Alright. So yun, maraming salamat, Colleen, sa pag-share ng iyong acne journey and your story with us. So marami kaming natutunan, hindi lang about skincare, kundi pati na rin about patience and healing. Yes. Alright? Kung may kilala po kayo nakakaranas ng acne, wag na po nating hintayin na lumala ito. Sana po ay maging kasali kami sa journey ninyo at sana po ay ma-achieve natin ang clear skin, clear confidence para sa inyo din po. Follow us for more real stories, skin tips, and until the next episode, see you! Bye-bye! So what's really wonderful about Colleen is that she never stopped moving. Even when products didn't work, even if acne affected her confidence, hindi siya huminto maghanap ng solusyon.
I believe that low self-esteem thrives in inaction, and Colleen's small steps prevented her from getting caught up in a cycle of helplessness. Refusing to stay stuck eventually led her to us. One of her biggest motivations was her graduation. She wanted to step into that milestone with clear skin, and so we began the treatment together. Clearing her acne was not easy. She knew the risk of purging, but she still pushed through. There were moments of doubts, times when she wondered if the treatment was really working, but she stayed consistent. And I believe that that consistency allowed her to encounter a Colleen who doesn't quit amidst doubts and setbacks. Her patience with the treatment and patience with herself carried her through the journey that took almost a year. Her patience helped frame her healing as a process rather than a failure. And I think as a doctor, this made me realize how important it is to make sure that the patients fully understand their condition, treatment process, and duration, because this will set the right expectation that can shape someone's emotional resilience and eventually patience. Colleen's movement, consistency, and patience became her shock absorbers during the bumpy phases, especially during acne purging. Her story teaches us that our confidence can be shaken by acne, but refusing to give up, understanding the process, and trusting the journey can carry us to a beautiful future that lies ahead.